Hi guys! Kung nakabili na kayo ng Osaka Amazing Pass, yung next step na dapat nyong gawin ay magplano kayo ng itinerary kung saan mamaximize yung pass na binili nyo. Pero kung wala pa kayong nagawang itinerary, huwag kayong mag-alala dahil in this video, ayan yung gagawin natin. Mag-share ako sa inyo ng mga attractions na pwede nyong bisitahin in one day para ma-maximize nyo yung Osaka Amazing Pass. Pero guys, if ever na wala pa kayong Osaka Amazing Pass, nilagay ko sa description box yung link kung saan pwede kayo makabili nito. So without further ado, let's go ahead and get started. As a brief background, itong Osaka Amazing Pass guys ay digital ticket kung saan meron kayong unlimited access sa mga select na transportation, pati na rin sa mga select attractions around Osaka. May dalawang variants ng Osaka Amazing Pass. So, pwedeng 1-day pass yung bilhin nyo or 2-day pass yung bilhin nyo. Now guys, itong Osaka Amazing Pass, since it is an amazing pass, hindi lang to only access sa mga attractions sa Osaka, but also sa public transportation. So, for the covered public transportation, ito sila. So, kung dito ka sasakay sa mga train lines na to or sa mga bus routes, hindi mo na kailangan magbayad pa ng fare. Ipipresent mo lang yung QR code na ma-generate sa cellphone mo using the Osaka Amazing Pass. Tapos, i-scan lang nila yon. Tapos, pwede ka nang lumabas or pumasok doon sa transportation. Next naman ay yung mga covered attractions. Itong covered attractions, guys, marami to. So, ito yung catalog kung saan makikita nyo yung full list ng mga pwede nyong puntahan using your Osaka Amazing Pass. Ngayon guys, makikita nyo dyan sa catalog na parang nakahiwalay siya into different areas in Osaka. So ngayon guys, yung challenge ay yung itinerary natin. So dapat yung itinerary natin using a 1-day pass, mako-cover natin yung mga attractions kung saan yung total admission fees, pati na rin yung sa transpo, yung total fares, ay dapat mas mahal yon. Kasi kung hindi, di sana din na lang tayo nag-Osaka Amazing Pass. There are two ways guys para makapag-avail kayo ng Osaka Amazing Pass. Una ay online, tas pangalawa sa Kansai Airport na mismo. Sa online, merong mga ilang websites na nag-offer ng Osaka Amazing Pass. At i-note nyo guys na ngayon, hindi na physical card or a pass yung ibibigay sa iyo upon claiming your Osaka Amazing Pass dahil naka-digital ticket na lang siya or digital QR. So for online, ang mga websites na nag-offer or nagbebenta ng Osaka Amazing Pass ay Klook, KKday, saka Agoda. I am not sure kung meron pang ibang websites pero based on my research, yung tatlo na yon, pwede nyong i-check kung sino may pinakamurang Amazing Pass na offer. Pwede rin kayo guys sa Kansai Airport na mismo bumili ng Osaka Amazing Pass. But of course, mas convenient yung pag-online ka na lang bibili kasi makiklaim mo na siya agad sa cellphone mo dahil digital QR code na lang yun. Pero kung sa airport, sa Kansai Airport, yung exact location kung saan pwede kayong kumuha ng Osaka Amazing Pass ay sa Kansai Tourist Information Center sa Terminal 1 ng KIX or Kansai International Airport. Before, alam ko na meron din sa mga train stations, saka meron din actually mga hotels na nag-o-offer ng Osaka Amazing Pass. Pero hindi ko alam kung meron pa rin ngayon, especially since digital na nga lang yung binibigay nila. Ngayon naman guys, yung price ng Osaka Amazing Pass, itong mga price ay based doon sa Klook na Osaka Amazing Pass. So for the 1-day pass, ang total price ay 1,224 pesos. For the 2-day pass naman guys, 2,027 pesos yung total na babayaran. Ngayon, share na natin yung itinerary na pwede nyong gayahin, yung mga attractions na pwede nyong puntahan in 1 day para ma-maximize yung Osaka Amazing Pass. So first na attraction ay Osaka Museum of Natural History. Itong Osaka Museum of Natural History, marami itong floors, itong museum na to, at yung pinaka-theme niya ay it will take you to different times in Japan's history or in Osaka's history specifically. So from ancient times to modern times, makikita nyo doon. So meron siyang mga artifacts, meron siyang paintings, meron din siyang sculptures. So iba-iba. Ang transportation fare guys from Namba Station, i-assume natin na starting point natin ay Namba Station, to Osaka Museum of Natural History ay 240 yen. Tapos yung entrance fee naman ay 300 yen. After ng Osaka Museum of History, yung next na attraction ay malapit lang doon sa museum, and this is the Osaka Castle or the Osaka Castle Park.
So, ang transportation fare na nilist natin dito ay not applicable dahil yung transportation fare from Namba Station to Osaka Museum of History, yun na yun. Kasi nga, walking distance na lang from the museum to Osaka Castle. Pero ang entrance fee sa Osaka Castle, kung gusto mong umakyat doon sa observatory, ay 600 yen per person. After nyo sa Osaka Castle, itry nyo yung boat ride doon sa Osaka Castle Park, which is the Osaka-jo Gazabune boat. Itong Gazabune boat ay sightseeing boat yan na ililibot lang kayo around the vicinity of Osaka Castle para makita nyo yung buong park. Ang entrance fee dito ay 1,500 yen. Yung transportation fare guys, not applicable ulit kasi nga nasa compound lang to ng Osaka Castle. So yung Osaka Museum, Osaka Castle, pati itong boat ride, nasa iisang area lang. So maglalakad lang kayo to go to these 3 places. Pagkatapos nyo sa Osaka Castle area, ang next natin, yung pang-apat nating attraction ay Umeda Sky Building. Ito ay yung isa sa sikat na observatory building sa Japan. And ito yung parang pinaka-landmark sa Osaka in terms of observatory towers. Yung transportation fare from Osaka Castle area to Umeda Sky Building ay 380 yen. So, ang iti-take nyo ay yung train, tapos magbabus din kayo. Tapos pagtapos nyo dun sa bus, maglalakad kayo ng konti. Tapos yun na yung Umeda Sky Building. Yung entrance fee naman for Umeda Sky Building ay 1,500 yen per person. So, dito sa Umeda Sky Building, meron kasi siyang covered area, tapos meron yung mismong observatory na open air. Yung 1,500 yen, inclusive na yon doon sa pinaka mas mataas pang floor, doon sa open air area ng observatory. Pagkatapos ng Umeda Sky Building, ang next nating recommended attraction ay HEP5 Ferris Wheel. And yung transportation fare from Umeda Sky Building to HEP5 ay 210 yen. So, ang sasakyan nyo lang from Umeda Sky Building to HEP5 ay bus. Yung entrance fee for HEP5 Ferris Wheel ay 600 yen per person. Lastly, dahil pang-5 na, nakalima na tayong attractions and by this time baka gabi na or madilim na. And so, ito na yung pang-6 natin at yung pang-last na attraction. And this is the Dotonbori River Cruise. Itong Dotonbori River Cruise ay famous, na cruise ride dito sa Dotonbori area. Kasi doon sa Dotonbori River, ayan, madadaanan nyo siya. Tapos yung Glicoman, maraganda siyang picture spots dahil sobrang lively ng Dotonbori area pag gabi. Now, for transportation fare from HEP5 Ferris Wheel to Dotonbori area, or to the Dotonbori River Cruise ay 240 yen. And you will take the train going to Dotonbori River Cruise. And then yung entrance fee or yung admission fee per person ay 1,500 yen only. Now, compute natin yung total na nagastos if ever na hindi kayo gumamit ng Osaka Amazing Pass. So, sa one day, naka-6 tayong attractions. So, in terms of entrance fee na mababayaran natin supposedly if we did not avail the pass, ang total po ay 6,000 yen per person. Tapos, yung transportation fare naman, kung hindi tayo nag-avail ng pass, yung transportation fare na magagastos natin ay 1,070 yen. So, ang total natin ay 7,070 yen. Ngayon, i-compare natin to sa price ng Osaka Amazing Pass. As mentioned kanina, yung price sa Klook ng one-day Osaka Amazing Pass ay 1,224 pesos. At ang equivalent niyan sa yen ay 3,300 yen only. Now, kung i-compare natin 7,070 yen tapos 3,300 yen, ang total savings natin na makukuha by using and maximizing our pass is 3,770 yen or 1,417.46 pesos. Kaya sobrang laking bagay talaga na meron kayong Osaka Amazing Pass. And I suggest na i-allot nyo yung 1 full day nyo sa paggamit ng Osaka Amazing Pass. Dahil kung hindi, baka mas malugi pa kayo kung mag-avail kayo ng pass tapos hindi nyo naman siya mamamaximize. And also guys, talaga lang naman na dapat 1 full day kasi 6 na attractions to. So just imagine, in one day, makakapunta ka sa 6 famous attractions sa Osaka area. And that's it for the end of our video guys. As usual, thank you so much for watching. If ever na naghahanap kayo ng hotel na mapagstayan nyo kapag kayo ay nasa Osaka, check nyo tong video natin na to. Ito yung Miro Hotel Dotonbori. Ni-review natin tong hotel na to. And this is a highly recommended hotel because of its location
and rice. So if you want to know more details about this, check out this video. Thank you guys. Bye!